Mukhang mahirap lutuin pero kayang-kaya natin itong lutuin sa ating mga tahanan mga mi. Ang lutuin natin ngayon ay napakasarap na estofadong baboy. Tara let's i-prepare at lutuin na natin ngayon. Meron akong 1 kilogram of pork. I-cut lang natin ito ng ganito kalalaki. Or depende na sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyong cut. Ilagay ko lang ito dito sa ating strainer para mahugasan ko lang itong mabuti. Ayan, nahugasan na at ilagay ko lang dito sa malaking bowl. Maglagay na tayo dito ng pineapple juice. Maglagay na rin tayo ng 1 teaspoon of asin, 1 teaspoon of ground black pepper, at 3 tablespoon of soy sauce. Massage lang natin ito. Kailangan lang nakalublob lahat ng ating mga karne dito sa ating sauce. Maghiwa na ako rito ng 2 pirasong sibuyas. Maninipis lang ang hiwang gawin natin dito. At itabi lang muna natin ito. Maghiwa at magbalat din ako rito ng carrot. 1 pirasong carrot lang ang gagamitin ko dito. Paslant lang ng hiwa ang gagawin kong cut rito. Saka itabi lang din muna natin ito. Gagamit rin tayo ng saging saba. 4 pieces na ang ginamit ko. Masarap kasi ito pag medyo madami-daming saging saba ang ilagay natin. Nakadagdag tamis dito sa ating lulutuin ngayon. Hiwain lang din natin ito ng paslan tulad sa pagkat natin sa carrots kanina. Ilagay lang muna natin ito sa maliit na bowl at itabi lang muna natin ito. Nagpainit na ako ng kawali. Maglagay lang ako ng kunting mantika. At prituhin ko lang itong mga carrots na hiniwa natin kanina. Pag medyo mag-golden brown na ito, pwede na natin itong hanguin. Gumamit lang ako rito ng paper towel para ma-drain pa yung mga excess oil sa ating mga carrots. At isunod ko na din itong ating mga saging saba para maprito na rin. Mas masarap talaga maprito nating maigi itong ating mga saging saba. Ang sarap talaga nito, nakadagdag tamis sa ating lulutuin ngayon. Pwede na iyan at hanguin na natin ito kasama sa ating mga na-fried na carrots kanina. Same pan pa rin, iprito ko na rin itong ating mga pork belly. Di natin isama yung sauce na minarinate natin kanina. Itabi lang muna natin iyon dahil gagamitin natin iyon mamaya. Takpan lang natin ito ng mga 2 minutes para maprito rin yung mga nasa ibabaw na parte. Tapos baliktarin lang natin ito pag nag-golden brown na itong ating mga pork. Pag nag-golden brown na, pwede na natin itong hanguin lahat. Naglagay ako uli ng paper towel para ma-drain din yung mga excess oil ng ating mga pork. Same pan uli, binawasan lang natin ng konting mantika para di masyadong ma-oil itong ating mga pork estofado. Igisa lang natin itong mabuti. Pwede na natin ilagay yung mga pork na naprito natin kanina. Halo-haluin lang natin itong mabuti para ma-mix lahat yung mga ricado natin. Yung mga natirang juice na pinagbabaran natin kanina, ilagay na rin natin ito. Mag-add na rin ako rito ng 1 basong tubig. At nag-add na ako ng beef cubes. Takpan ko lang ito hanggang lumambot itong ating mga pork. Ayan na, malambot ng ating pork. Nag-add na ako rito ng 1 tablespoon of brown sugar at kunting paminta. Tikman-tikman na lang natin ito kung tama na ito sa ating panglasa. Saka ilagay na natin itong 2 pirasong siling haba. Pag nag-caramelize na ang ating sauce, pwede natin ilagay itong mga naprito nating saging saba at carrots. Pakuluan lang natin ito ng 1 beses para mag-caramelize pa itong ating sauce. Ito na! Ready na ang ating pork estofado. Ilagay na natin ito sa ating serving plate. Sauce pa lang nito, ulam na. Napakasarap nito sa ating kanin. Pag itong ulam talaga na hinain ko, talagang mawawala talaga ang diet ng pamilya ko. Sana matry nyo rin itong recipe na ito mga mi. Thank you for watching! Huwag kalimutang mag-follow, like, and share sa ating page, Mami Christine Vlog. Bye!